May anak ka bang 7 to 10 years old na halos araw-araw ay may pinapabili? Ma, bili mo ko niyan. Pa, gusto ko po niyan. Paano kung hindi naman talaga siya gastador? Paano kung wala lang nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng pera? Dahil ang katotohanan, hindi ipinanganak ang bata na agad-agad ay alam na niya kung paano gumawa ng budget, mag-ipon o kaya maging responsable sa pera. At ang edad na 7 to 10 years old ay ang pinaka-perpektong panahon para matutunan nila ito. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Alam nyo, maraming mga magulang na naghihintay kung kailan maging teenager ang kanilang mga anak, saka pa nila tuturuan paano humawak ng pera. Ang ibang magulang naman ay nag-aantay kung kailan magkaroon ng trabaho ang kanilang anak o kung kailan sila magkaroon ng sarili nilang sweldo. Pero alam mo, sa totoo lang, kapag dumating ang panahong yon, marami ng mga financial habits na nabuo. Sa edad na 7 to 10 years old, unti-unti nang naiintindihan ng bata ang halaga ng pera. Dahil nakakapagbilang na siya, nakakapagkumpara na siya ng presyo, o kaya naman nakakapagplano na siya. So, narito ang 4 na napakamahalagang aral na dapat matutunan ng anak mong 7 to 10 years old para matuto sila kung paano pahalagahan at humawak ng pera. Una, hindi lahat ng gusto ay kailangang bilhin agad. Alam nyo, isa ito sa pinakamahirap na aral. Hindi lang ito para sa bata, kundi maging sa maraming matatanda. Kapag may nakita ang bata sa mall, sa YouTube, sa TikTok, kaya naman kahit sa kanyang kaklase, ang unang reaksyon niya agad ay, gusto ko rin yan. At ito ay valid dahil natural ito. Lahat naman tayo ay dumaan sa ganoong edad. Pero dito nagsisimula ang isang napakamahalagang financial habit. Turuan siyang huminto muna at magtanong sa sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Magagamit ko ba ito ng matagal? Mas mahalaga ba ito kaysa sa ibang bagay? Hindi naman natin sinasabing bawal siyang bumili. Ang gusto lang natin ay ang matutunan niya. Hindi lahat ng gusto niya ay makukuha agad. Dahil kapag natutunan ng bata ang maghintay, mas madali rin niyang matutunan ang pag-iipon. At kapag marunong siyang maghintay, mas malaki ang posibilidad na sa kanyang paglaki ay hindi siya magiging impulsive buyer. Pangalawa, ang pera ay pinaghihirapan bago magastos. Subukan mong tanungin ang isang bata, saan nanggaling ang pera? May ilan dyan ang sagot, ATM, sa GCash, sa wallet ni nanay. And of course, hindi naman natin sila masisisi. Iyon kasi ang lagi nilang nakikita. Ang hindi nila nakikita ay yung overtime. Ang pagod, ang stress, ang maagang pagising, ang traffic, ang sakripisyo ng mga magulang. Kaya mahalagang ipakita rin natin sa kanila na ang bawat perang ginagastos sa bahay ay may katumbas na oras at hirap. Hindi naman ipaparamdam na sa bata yung guilt. Hindi para sabihin sa kanila na ang hirap-hirap kong kumita ng pera, kundi ang para matutunan nila paano pahalagahan ang bawat pisong pumapasok sa pamilya. At kapag naiintindihan ito ng bata, mas magiging maingat siya ngayon sa paggamit ng pera. At mas matututo siyang magpasalamat sa mga bagay na kung anong meron siya. Pangatlo, kailangang mag-ipon bago bumili ng mga bagay na gusto niya o mga malalaking bagay. Isa ito sa napaka magandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak. Ang kakayahan na makapagsabing, maghihintay muna ako. Halimbawa, may gusto siyang laruan na tigli 500 piso. Sa halip na bilhin agad, tulungan siyang gumawa ng plano. Tulungan siyang magtabi ng 50 piso sa bawat linggo. Ilang linggo bago ba niya ito mabili? Habang inihintay niya, may dalawang bagay na napakamahalagang nangyayari. Una, natututo siya kung paano magplano. Pangalawa, natututo siya kung paano kontrolin ang kanyang sarili. At pag dumating ang araw na nabili na niya ang laruan na kanyang pinag-ipunan, mas iba ang pakiramdam. Mas pinapahalagahan niya ito at mas iniingatan din niya ito. Dahil alam niya na ito ay kanyang pinag-ipunan, hindi lang siya natutong bumili, natututo din siyang magsumikap para sa kanyang gusto. Pang-apat, hatiin ang pera sa 3 bahagi. Ang isang pinakamagandang financial habit na pwede mong ituro sa isang bata na hindi lahat ng perang natanggap ay kailangang gastusin. Turuan mo silang hatiin ang pera sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang ipon. Ito ang pera para sa kanyang mga pangarap sa hinaharap. Pangalawang bahagi ay ang gastos. Ito ang para sa gusto niyang mabili ngayon. Ang pangatlong bahagi ay ang pagbabahagi o para pang-share sa iba.
Ito yung pera na para may maitulong siya sa ibang tao. Ito ay dahil nga ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa kung magkano ang perang hawak mo, kundi pati rin sa kakayanan kung papaano mo ginagamit ang pera mo at paano ka nagiging responsable sa pera mo.